everyone! Welcome to our episode for today, and of course, it's a Happy Father's Day. Sa lahat po ng mga tatay, haligi ng tahanan, sa lahat po na working hard for the family, no, to make both ends meet. Ito pong aming episode ay iniaalay namin sa inyo. At of course, kasama na rin po syempre ang pasasalamat naming mga Mami Fem, dahil meron kami mga mahal sa buhay, mga tatay, papa, na lagi naming kasama at katuwang sa lahat ng mga pangarap namin. Hello Mami Fem, good morning! Good morning, good day sa iyo, Mami Narlene, and of course to all our beloved mga kausapang pantahanan. At syempre, we are celebrating Father's Day today. Biruin mo, no? Last month, we celebrated Mother's Day. But ngayon, Father's Day naman, di ba? We have their, kumbaga, sila naman ang bida ngayon. And because it's Mother's Day, we prepared 2 very special episodes para po sa lahat. Kasi itong ating mga episodes na to ay talagang kapaki-pakinabang, magagamit natin yan for our daily lives. Kaya naman, hindi ko na patatagalin. No? We have 2 at ang unang episode natin, mga katahanan, ay walang iba, kundi ang isang napaka-importanting topic. Yan. At ito ay ang daily meal, a sustainable meal plan for dormers, hindi lang pang UP Diliman. Pero bago natin yan na pag-usapan, ay nais kong ipakilala ang ating po mga guest students. I'm very proud, no? And lahat po ng mga estudyante na babanggitin ko, sila po ay mga nag-aaral sa College of Home Economics UP Diliman. At sila iba kundi si Althea, Alaysa, Chantal, Jo, Jean, Kim, and Kyle. Hello sa inyong mga dear students. Maraming salamat for sharing your advocacy project dito po sa ating special episode ng Father's Day ng Usapang Pantahanan. So, alam mo Mami Narlene, when they are conceptualizing this kind of topic for the course Introduction of Family Resource Management, ang target audience nila ay ang mga dormers. Diba? Kasi marami na ngayon mga estudyante na nagpupunta sa dorm, siyempre malayo sila sa family, and they need to take care or in charge of their food consumption daily. And it's quite hard for our, of course, youth, lalo na kung sila ay first time nilang mahiwalay sa mga magulang. Correct. And most of the time, itong ating mga dormers, sila po ay bumibili na lamang sa labas. Diba? Kasi totoo yan. Most of the dormitory na nakikita natin, bawal magluto. Yan yun eh. May mga policy yan eh. Kaya naman, yung mga ating mga estudyante, be it in graduate school or most of the time undergrad students, they need to make the right choice. Kasi otherwise, sila po ay magkakasakit. Diba? Kung puro chichirya o soft drinks or mga junk food kanilang kakainin. Kaya naman, Mami Narlene, bigyan mo nga kami ng intro dito kasi ito ay mula sa kanilang advocacy project. Ano ba ang kailangan naming malaman? Ayan. Ayan, naku. Mami, lagi natin ito pinag-uusapan sa mga previous episodes natin. At hindi lamang syempre para sa bata, para sa adult, para di sa mga senior citizens like us, ito dapat ang ating iniintindi palagi. Lagi nating isipin, every time we eat, gamitin natin ang pinggang Pinoy. Na ang laman po ng pagkain ay magkain pang-go, pang-grow, at saka pang-glow. So, pag yan po ang lagi niyong ibibigay sa ating mga kasama, sa ating mga anak, at kahit pa estudyante, kahit sabihin natin kumakain kayo sa labas, hanapin ninyo ang mapagkain na nakakapagbigay ng sustansya at hindi mga junk foods. Kasi it will reflect on your personality. Ang aura ninyo ang magsasabi na tamang inyong kinakain.
hindi naman kailangan mga kasama, mga kausapang patahanan na napakabonggang food, di ba, Mami Fem? Yes. Basta meron kang, ito, may mga sample one-day meal plan po ito. Alam ko, lagi natin itinuturo sa Home Economics, Mami Fem, na maganda na rin yung one-dish meal para nakakatipid ka na at kumpleto na ang pagkain ng mga bata. Lagi nating lalagyan ng prutas, kahit yung, kung di ba na, although expensive, pwede naman saging, basta may prutas, may gulay, may protein food, at saka mayroong konting carbohydrates for energy. So, makakompleto nyo yung go, grow, and glow. And I tell you, pag sinunod nyo ito, kahit ano pa mga beauty regimen ang gawin ninyo, ito lang ang makapagbigay ng magagandang skin sa ating lahat. Yan, Mami Fem. Yes, oo. Naniniwala ako, we need to, sabi nga dito we need to eat variety. Ayun, moderation, yung sinasabi mo kanina, hindi naman kulang, hindi marami, yung tama lamang. Pag sinabi mong tama lamang, pumunta po kayo sa website ng FNRI, o i-google po ninyo yung tungkol sa pinggang Pinoy. At lalabas po dyan kung ilan po ba ang kailangan ikonsumo ng isang tao base sa edad. No? Kasi sa bawat edad, Mami Narlene at mga kausapan, meron pong tinatawag na recommended dietary allowance. Kung ilan lang ba ang kailangan ikonsumo. For example, sa edad po namin, ni Mami Narlene, from the age group between 19 hanggang 59. Yan. Kailangan isang tasang kanin. Yan, sa bawat Yun. Pero pag tumungtong ka na ng 60 above, kalahating tasa na lang ng kanin. Alam niyo po ba yan? Yun. At syempre, yung ating pong, kaya naman bawas, Mami Narlene, ang pagkakayo po ay elderly na. Dahil syempre yung panunaw ng ating mga lolo't lola, hindi na kasing epektibo nung sila ay bata pa lamang. At syempre, hindi naman nila kailangan ng mas maraming carbohydrates dahil sila po ay hindi naman po laging nag-e-eksersisyo o depende kung ano sabihin ng doktor Pero yung sinasabi ko po, yan po ang rekomendasyon ng Food and Nutrition Research Institute na nilabas po nila para po sa mga Pilipino. Meron din po sa pambata, sa teenager, sa mga pregnant and lactating mothers and teenagers. Ayan. So, natutuwa ako dito kaya lang, Mami Fem, ang mga estudyante natin, di ba? Kasi kung ating binibigay pansin ang mga estudyante, mga nag-aaral, ang iba kasi mga estudyante, mas marami silang kinakain kanin kaysa sa gulay at mga ulam. Kasi parang feeling kasi nila, mas kailangan nila ang energy dahil nga nag-aaral. So, sometimes, hindi nababalance yung pagkain ng mga bata. Yeah. Lalo rin mga estudyante natin. Ano kasi yan, Mami Narlene? Depende po kung ano po ang kanilang aktibidades. Katulad lamang po nung ating mga estudyante na mga athlete. No? So instead na 1 cup, kasi kung sisilipin po natin ang pinggang Pinoy para sa mga adult from 19 to 59, 1 cup. No? Pero kung sila po ay gumagawa ng more than dun sa ordinary activities, they can of course increase their intake of carbohydrates. At ang carbohydrates, Mami Narlene, hindi lang naman yan sa kanin nakukuha. Kasi kaya naman in-example natin yung kanin kasi yan po ang staple food ng meals ng bawat Pilipino. Kahit saan ka magpunta sa Philippines, diba? Kaya lang, syempre, doon sa ating pinggang Pinoy, meron naman pong listahan doon. Ano po, bukod sa kanin, anong pwede mong ipalit? No? Meron po tayong, of course, yung ating paboritong tinapay, kamote. Yan kamote, po saging. Kanin. Ayan. Tulad nung nakita nyo po dito sa ating litrato. At yung sinasabi mong balance, tamang-tama po yan, Mami. Kailangan balance po. Meron tayong protina, meron tayong energy-giving food, o ititawag na Go Foods, at yung mga fruits and vegetables, o yung Glow Food. Ayan. Nag-refresh tayo ng ating pinggang Pinoy. Ayan. So, after nating ma-review ang ating Go, Grow, Glow
ang ating pinggang Pinoy, meron po tayong tinatawag na good, better, and best choices. Yan, ito ay makakatulong para ho sa ating mga, of course, students at kung saan man, kahit sino, no, when they are eating out. Kasi minsan, di ba, when we eat out, we usually tayo tayo po ay naku-curious sa mga dami ng pagkain na pwedeng pagpilian. Pero nais nating ituro sa ating mga kabataan ang prinsipyong ito para makatulong po sa kanilang kalusugan. Di ba? Ay, bigyan ko ng example to. May example ako dito. Kunyari, kakain ka sa labas at nais kong kumain ng ang aim mo ay hindi lang masustansya, kundi paborito mo rin, no? Merong karinderya na nakita ka na abot sa kakayahan mo at nagsiserve ang karinderya ng sardinas, ginisang sardinas. Oo, totoo yan. Meron din siyang sunny side up egg at meron siyang masarap na fried chicken, no? Ngayon, since itong si student ay paborito niya, no? Ang chicken. Oo. Isang choice kasi yan pag paborito. Ay, chicken ako, ganyan. Oo, totoo yan. Kahit ako Diba? So, sinasabi lang natin dito na kung paborito mo ang chicken, okay. Pero, may tinatawag tayong anong klaseng chicken na luto. Gusto ko itong grilled chicken. Kasi lesser ang mantika niyan. Tapos, wala siyang mga dinagdag na not unless, ito, nakita ko rito mga spices yan, maaaring salt and pepper only. No, kaysa sa breaded chicken, tapos mag-absorb ng maraming oil. Okay, sige. Next, Mami Narlene, meron tayong papanoorin na isang video na prepare ng grupo para maintindihan natin ano ba yung tinatawag na sustainable meal practice. Para sa ating mga estudyante at para sa lahat na gustong kumain sa labas. Yan. Yes, pakinggan natin at matuto. Isa ka bang repeat dormer? Gusto mo bang mag-improve ang iyong eating habits? Gusto mo bang malaman kung saan makakabili ng foods na sulit at the same time ay healthy? If sumagot ka ng oo sa mga tanong na yon, then this video is for you. Dito, nakikita sa ating previous video ang mga common hindrances ng mga ISCO at ISCA dormers towards a healthy eating lifestyle. Ito ay isang malaking problema na need i-tackle not just by the students but also by the higher ups. Pero as a QTC student, ano ba ang kaya natin gawin? Let's find out. Dito. A great place to start is by using Pinggang Pinoy as a guide. This visual model helps with portion control and balance by dividing your plate into 3 sections: ang Go, Glow, at Grow. Sa simpleng framework na ito, nasisigurado na balance ang kinakain mo at nasusuportahan nito ang iyong physical and mental well-being. Dito. In tandem with Pinggang Pinoy, let's embrace the concept of Mababa: moderation, variety, and balance. Start by asking yourself some easy questions as you plan your meals. Dito. Una, sobra or sakto ba ang dami ng kinakain ko? This helps you keep portions in check, ensuring you're not overeating. Dito. Next, may variety ba ang pagkain ko? This encourages you to explore different ingredients, cooking methods, and sources of vitamins and minerals, which make meals not only more exciting but also more nutritious. Dito. Finally, think about balance. Nakakakain ba ako ng mga sangkap na galing sa iba't ibang food groups? This ensures you're incorporating a variety of food groups to nourish your body fully. Dito. I know na very nakaka-pressure at parang mapapasukan ng talaga to follow that approach. To make things easier and less pressure, try adopting the good, better, best approach. For example, when choosing a protein source, you might opt for a good option like canned sardines or tuna when you're in a rush. A better option could be boiled eggs, which are still affordable but quick but more nutritious. And the best choice could be fresh chicken, perhaps cooked in a healthier way, like tinola or grilled chicken. Try not to consume chicken that's battered, breaded, and fried for. It's hard to resist, I know, but by doing this, we are promoting variety in our diet. And it also practices moderation by not over-consuming fats and oils. Overall, this approach
lets you make small, realistic improvements without feeling overwhelmed, and it's all about finding balance and moderation. Jito. So nakapaisip ka na ba ngayon na ang general naman ito? So ito yung general. So here's the general meal plan and places kung saan pwede mo ito mabibili based kung saan dorm ka nagsistay. Sa aming pagkakaalam, ito ang mga dorm sa UP. Magkakalapit ang Pilang-Ilang, Balay Atleta, Kasya, Sanggumay, Kalay, Yakal, Pipil at Mulawi Residence Halls na siya namang malapit sa Area 2. Dito sa Area 2, maraming binibentang lutong bahay na tsak na mas makapagbibigay ng sustansya kumpara sa pagbili lamang ng fast food at pansit canton sa mga kiosk. Sa Jinx Lutong Bahay sa JP Laurel Street, may mga pritong isda na pwedeng mag-serve as your protein or grow source. Maaari ding bumili ng kalahating serving ng pakbet bilang iyong glow food. Mayroon ding sinigang na complete package na of Go, Glow and Grow at may sabaw ka pa. Maraming ganitong kainan na lutong bahay sa same street tulad na lang ng Razarab. Pumapalo ang mga ganitong rice meal or combo mula 65 pesos hanggang 90 pesos na mukhang pasok naman sa budget ng aming mga na-interview na dormers. Pero may mga araw talaga na mas oily or processed na ulam lamang ang kaya ng ating budget, tulad ng siomai or hotdog sa Escomay or Caliedos. Pero huwag sana tayong ma-discourage na hindi na natin ma-achieve ang healthier eating. It's about what you can add to your meals. Kaya dayo tayo dito sa Prutasan sa Enriquez. Sa murang halaga, maaari kang bumili ng pira-pirasong saging o mansanas o kahit itong mga nakapak na hiwa ng papaya o mangga. Kaya kahit naman processed or oily food ang ating lunch, ang mga prutas na ito ay dagdag sustansya at panghimagas na rin. Kahit nga dito sa Enriquez, may mga rice meals sa Roma at Charlie na may barbecue na, may itlog pa at may chop suey o kaya naman vegetable salad pa. All for only 99 pesos. Jito. Sa kabilang banda ng UP naman ay ang Camagong at Centennial. Malapit sila sa Barangay Cruz na Ligas kung saan marami o mas marami pa nga ang mga kainan tulad ng naipakita namin sa Area 2. Maaari rin silang maghanap ng mga suking lutong bahay o karinderya para makatipid at may mapagbibilhan ng masustansyang mga ulam. Jito. Kalapit ang Kamya at Sampaguita Residence Hall. Sa labas lamang nun ay andoon ang lutong bahay ni Ate Lizelle na nagbebenta ng iba't ibang mga putahe, pati na rin ng snacks kada almusal, hapunan at hapunan, liban na lamang kung holiday or weekend. Jito. Alam na natin kung saan pwedeng makakuha ng pagkain, tayo na't mag-try magplano ng ating meals. Pero teka, hindi tayo limitado sa mabibili sa campus, no? Maaari rin tayong bumili sa malapit na supermarket or mini grocers upang bumili ng mga pwedeng tulad na lang ng atsara na ito. Ito ay rich in fiber or prebiotic na mainam para sa ating gut health. Carrot, papaya at onion din ang ingredients nito, kaya naman maaari nitong maging gulay source natin sa ating meals. Isa pa, maaari rin tayong bumili ng Yakult na isa namang probiotic. Pwede itong pang-snack, panghimagas o kasama sa almusal. Tsak na mabuti ito sa ating kalamnan dahil sa good bacteria na naririto. So narito ang isang supot ng 1 cup ng kanin na galing sa Area 2, atsara galing sa grocery, inihaw na manok galing din sa karinderya, at ang mga strawberry na galing sa Enriquez. So 1, 2, 3, taran! Complete ang Go, Glow at Grow base sa diniscuss na pinggang Pinoy kanina. Paano naman kung walang mabibilhan ng karne? Meron ding boiled egg galing sa kiosk. Protein source pa rin ito. Ito ay 15 pesos lamang. Andito pa rin ang ating kanin at strawberry mula sa Enriquez. Pwede pala kahit anong prutas na available sa inyo ang gamitin. Charan! Kung makikita natin, achieve pa rin ang Go, Glow at Grow. Jito. Lastly naman, maraming dormers ang halos hindi na nag-aalmusal based sa ating na-interview, kulang sa budget o di kaya wala ng oras kumain bago ang klase. Bilang suwestyon, maaari kang bumili ng sliced bread mula sa grocery sa merkado o kaya naman sa mga bakery sa Cruz na Ligas. Para makatipid, maaari kayong mag-ambagan at share ng inyong mga dormmates neto.
Isa pang suhestyon ay ang simpleng biskwit at Yakult bilang breakfast. Mas mainam kung ang biskwit na ito ay hindi sobrang matamis tulad ng chocolate Oreos nang maging mas gentle tayo sa ating sikmura first thing in the morning. Ang mga biskwit tulad ng Fita, Skyflakes, Marie, or Quaker Oats ay good choices. Dito. Remember, sustainable eating doesn't have to be hard or expensive. It's all about making small, thoughtful choices that add up over time. Nakikita mo sa imagine mo, no, wow, ang healthy ko na. Step by the step lang, tapos, wow, bigla ka na palang sumakses. Start with these simple steps and gradually, you'll find yourself feeling healthier, saving money, and creating long-lasting habits that will serve you well beyond your time at UP. So, goods ba? Goods ito. Goods ito. Ayan, no? Mami Ang Nani, galing. ang Ang ganda galing. naman ng kanilang mga Nakakatuwa. suggestions. Yes. Diba? Yung Very ibang- informative. Yes. Oo, kaya naman talagang masasabi ko na itong presentation ng grupo ng estudyante ng itong grupo na to talagang napaka-practical. Talagang Oo, hindi correct. nalalayo sa katotohanan, no? Dahil Correct. tayong mga estudyante, even us as teachers, there were times na aalis tayo ng bahay, dapat iplano natin sa gabi ano bang pwede nating baunin. Yes. Kasi Mhm. usually, kung ano yung tira sa gabi, diba? Correct. Ay, ito, Mhm. ganyan. Or kailangan magdagdag na lang kung ano yung masustansya, diba, na pwedeng idagdag. Kung ano man yung tira, kunyari, Yes. may tirang gulay, ano pwede mong ano. Oo. I like the example of boiled egg. Diba? Oo. Yung boiled egg kanina. Mabilis yun. Oo. Pwede mo pa siyang i-boil ng gabi na eh. Oo. Para Correct. hindi ka na malate. Oo. Diba? Kasi ang iyong target diyan ay huwag kang ma-traffic. Lalo na kung ikaw dito sa Metro Manila Oo. sinabi nagko-commute, mo. di ba? So aanuhin mo na lang siya. Yung almusal mo babaunin mo. Kasi pag mag-aalmusal ka, hindi ka makaalis agad, matatraffic ka. Ayan ang Correct. nangyari. Kaya ako nagbo-boiled saba ako sa gabi pala. Oo. Boiled kamote. O kasi yan ang bibit-bitin ko papuntang UP. May kasama ng Yes, oo. yan. So that's our first group. So congratulations kina Kyle, Galing. Thea, Eliza, Chantal, kay Joe, kay Jean, Jim, kay Kim, and Kyle. They were able to explore the different food places or yung mga kainan sa loob ng UP para po ma-suggest nila ito sa kapwa estudyante nila at sa mga Mhm. dumayo ng UP. Mhm. Diba? Kasi UP now Yes. is one of the places na pinupuntahan ng mga turista Yes, because yes, of yes, the yes. relaxing environment and Oo. mga food kasi doon na tatak UP na. Yun. Ayan, so sana nakakuha na natin ng mensaheng Yes. Oo. sustainable means hindi lang po Okay. yung uri ng pagkain, kundi it's all about choices that we make Yes. every day, no? Based dun sa kung anong available resources na meron tayo sa bahay, meron sa mga pinagbibilhan natin. Yan, no, Mami? Sige, next ay atin naman pong aalamin sa group number 2. Ang iba naman ang pag-uusapan natin dito. Yes. Oo. Yan, Mami Narlene. Well, ang ating pong group number 2, concern about clearing spaces or decluttering, but then, ano naman ang pwedeng i-contribute nito sa kanilang kababayan, no? Kaya ang kanilang Yes. ng kanilang advocacy project is to clear space, give grace, donation initiative through decluttering. Okay? Declutter with purpose, donate with the heart. At ang mga estudyante, babanggitin ko ng mga first name, no? Si Cal, si Dafort, si Carl, si Keisha, si Kat, at si Kiana.
So, ito ang kanilang advocacy project. Laging napapanahon, Mami Fem, clear space, give grace. Yan. So, ito, lahat tayo rito ay victim of the things that we have at home. So, itong kanila ibibigay sa atin ay makakapagbigay rin ng idea how to go about clearing and decluttering our place. Yes. Kaya clear space, give grace. Yan, At pangungunahan ko na, pag sinabi nilang clear space, well, alam na natin to. At ang hirap gawin ito. No? Sa lahat ng mga ginagawa natin, I think ito ang isang pinakamahirap gawin. Kasi you have to remove. Biruin mo kasi attach ka sa isang bagay You have to remove unnecessary objects. Ang tanong dyan, what is unnecessary to you? Yes, Kasi it will be unnecessary to them, pero it's necessary for you. Oh, yes, correct. Ayan. Kaya na, ang objective kasi niyan, bakit kailangan natin pag-usapan yan? To make it more organized ang iyong espasyo and to save more space. Lalo na kung may bodega ka dyan sa bahay na, naku, ang ganda ng palasana nung lugar na yan. Ginawa mo lang bodega. Diba? Maraming ganyan yan sa bahay natin. And pangalawa, decluttering mainly done to generate income from unneeded incomes. Well, nag-ukay-ukay tayo base dun sa mga hindi na natin kailangan at pakinabangan pa ng iba. And of course, we modifies. Ang basura mo ay ginto sa iba, which is true. Pwede mong ibenta yan sa mga nagkakalakal to benefit the declutter, the buyer, and donation recipients. Hindi lang sa kalakal. Kung ano man yung mga hindi mo na ginagamit na appliance, diba? You can sell it. Diba? May mga ganun, diba? Maraming bahay ngayon na lalo na pag maglilipat. Bawas yung mga items nila, ibebenta na lang nila sa kanilang kakilala. Kaysa naman ito ay bitbitin pa nila, lalo na kung malayong lugar yung lilipatan nila at yung espasyo na nilipatan nila, it's better to, of course, dispose para makabili ka ng bagong furniture for your new home kung saan ka lilipat. And advocates for better space management in Filipino homes. Well, talagang, Mami Narlene, we cannot deny the fact, yung i-discuss mo sa next slide, anong itsura ng Filipino homes? Ano nga ba to? Bakit minsan, ang Filipino homes ay sobrang maclutter? Diba? Typical yan. Ano ba ang dahilan? Yan. Ayan. Ito po sa mga dahilan kung bakit ang typical Filipino homes ay maraming mga anik-anik kung tawagin yan, Filipino sentimental attachment to items. And of course, Mami Fem, hindi ako nalalayo dyan. Tayong dalawa bilang home economist, number 1 tayo dyan, Okay. Filipino sentimental attachment are tied to values like utang na loob, debt of gratitude, paggalang sa nakaraan, respect for the past, and pagmamahal sa pamilya, love for family. Ang Filipino typical homes, tayo, ang makikita natin ay, pagpasok mo ng bahay, ang dami-daming mga picture frames na nakadikit sa wall. Ba? Typical yan. Kasi tayo mga Pilipino, very proud tayo, lalo kung nagpaka-graduate ang mga anak natin, lahat nakatoga, nakahilera po yan. Sa bagong panahon, sa bagong pag-aayos ng bahay, wala ka nang makikitang picture sa mga sala. And then, marami tayong mga books. Meron talaga tayong shelves na punong-puno yan ng books. Na sometimes, kasama na rin ako dyan, makikita mo, may mga agyo-agyo na o kaya mga aling-alikabok pag hindi natin haharap. And then, boxes na pinaglagyan ng mga regalo na ang gaganda, nanghihinayang ka itapon. Because you are always thinking, Mami Fem, I know you are the same na, I might use this later. Yes. So, hindi ko ito itatapon, di ba? Which is also true. Pag may kailangan ka na, andyan na,
And of course, syempre, we respect whatever gift that we receive from our loved ones. Itinatabi natin yan kahit nga, o yung mga bata ngayon, ha, yung ewan ko kung nararanasan pa rin ninyo, kahit yung balot ng chocolate na binigay ng crush mo, tinatago mo. Nako, diba? Nung panahon namin, ganyan. Chocolate na balot, ballpen, kahit wala nang sulat kasi bigay ni ganito, tinatago yan. No? At syempre yung pagmamahal sa pamilya na kahit na siguro 10 taon, 20 taon, 40 taon na wala ng ating mahal sa buhay, naandyan pa rin ang bagay na binigay sa iyo. Ay, mga kapatid, mga kasama sa pampantahanan, ganun, isa din po ako yan sa Pilipina o nanay. Ano. But, of course, we have also to see to it that our house is, we call it as speak and span ng panahon natin. Ano? So, we have also to accept na there are things na dapat nang i-let go. No? There are things na dapat nang i-donate. At there are things na siguro mag-iwan ka lang ng konting souvenir, but the rest, let it go. Para naman po, magamit ng ibang tao din. Kesa naman nakatago lang sa loob ng aparador ninyo. Hindi na sinasabi sa simbahan kung ano yung mga sobra na hindi nyo na nagagamit, ipamigay ninyo because, tama ka Mami Fem, kung ano yung hindi na mahalaga sa iyo, mahalaga sa ibang tao. Para din, kumbaga, ma-appreciate din nila at ma-experience nilang gamitin yung mga yan. So, kailangan din nating matutong let it go. Yes. Parang mapapakanta yata ako dyan, no? Diba may kantang let it go? Let it go. Oo. Pero Mami, meron akong isang napanood na sa telebisyon na mga tips on how to keep your memories. Ang one way is i-picture frame mo siya. Tulad nung sinasabi mong balot ng mga chocolates. Lalo na kung ito ay galing sa asawa mo. Diba? If you want to preserve yung time na nagliligawan pa lang kayo, meron siyang binigay sa yung magandang isang tsokolate na and then you kept the wrapper. It's very memorable. Kasi I have hindi ko siya tinatapon. So I have this idea na ito ay aking i-picture frame para pag may bisita na dumating, makikita mo yan. Start of conversation piece. Conversation piece. Ito, binigay ito ng asawa ko nung niligawan niya. The first chocolate. Yung ganon, I think, parang kang gumagawa ng museo sa loob ng iyong bahay. Because I think these are memories that we can pass to our grandchildren at kahit wala pa tayo sa mundo. Meron silang meron ka na itagong mai-share. Diba? Yun. Getting to know more about their ancestors. Sino pa si Mami Nardine, Mami Pen. Kaya, diba si Daddy Wins, marami siyang mga legacy. Naku talaga. Alam mo, hanggang ngayon hindi ko ginagalaw. Every time lumalapit ito, ito yung ganito, diba? Anyway. Sa'yo yan sa bahay mo. Pwede yun. Ayan. So, of course, Filipino sentimental attachment. I think there's nothing wrong with that. Let us just be more creative on how we can preserve it and make it a decorative piece as a conversation starter sa ating tahanan. Yan. And of course, itong practical home scenarios and decluttering techniques ay parang review na lang ito. Kasi meron tayong episodes na talagang atin pong sinuri. Ano ba itong Yan, yung KonMari method, ito po yung decluttering ng by category. Ang konsepto nito ay you keep the items that spark joy. Kumbaga, kung naliligayahan ka pa dun sa item na yan, na matagal na sa bahay mo, at kung maligaya pa ang pakiramdam mo doon, then you keep it. Pero may mga items na hindi ka na naliligayahan. Yun yung i-let go. Ayan ang gusto ko sa KonMari method, Mami. May emotional touch. Hindi basta ganon, tapon, 'di ba? Kaya okay din yung Filipino sentimental kasi it kumbaga aligned with KonMari method. 'Di ba? Like for instance sa yung
partner, Mami, o kay Daddy Wing, diba? Yes, oo. Marami kang mga items na kinikip ba because it spark joy for you. Yes. So, hindi mo siya dapat i-let go. Ayan. And we have also the 4-box method. Ito, gustong-gusto ko tong method na to. Meron kang box to keep, to donate, toss, and store. Yan. Keep, of course, ito po yung gusto mo pa. No? Donate, ito yung talagang dadalin mo sa donation. Gusto mo na talaga. Mamimigay mo. Toss, medyo alanganin ka pa dyan. Kumbaga parang tinus mo lang, just nagdadalaw. Balikan mo na lang. Hindi, parang ang feeling ko dyan nagdadalawang isip ka pa pwede siyang, in the future, pwede siyang maging keep or donate. And of course, yung store, you have to store it as in, hindi mo siya gagamitin, pero you need to store it. For whatever future purpose. Yan. Yes, oo. Diba kasi, ang alam ko dyan, yung mga appliance natin yan Ako, may juicer ako dito sa bahay. Nagbabalak kaming, ang mahal pa naman ng juicer na yun nung binili yan ng asawa ko. Kasi nga, during the pandemic, gusto namin fresh juice para yung immune system, ganyan. Ngayon, syempre, tapos na yung pandemic. So, naka-storage lang siya dyan in case in the near future, gagamit. Ayan. And itong pinakagusto ko yung pangatlo, yung daily decluttering habit. Kasi, di ba, everyday, hindi mo napapansin, nagpa-pile up ka na naman ng iyong mga anik-anik, di ba? Lalo na yung mga binibigay sa atin ng ating mga kaibigan. Yes. So, meron kang set aside time daily to tidy up and reduce clutter. Ako, inaano ko na yan, yung mga makeup ko na ang tagal nandyan sa bag ko. Di ba may ganyan habit? Hindi na. Ang mahal kasi ng makeup. So, minsan, ito muna. Tapos may bago ka na yun ang ginagamit mo. Nakakalimutan mo na yung na-store mo hanggang nagkaroon na nanigas na. Nanigas na, nag-mold. Tapos, yung mga ganun. So, ang natutunan ko dyan talaga, first in, first out. Kung ano yung unang dapat gamitin mo muna. Parang, hindi ka naman laging may na-consume na hinahayaan mo. So, nagtatay yes, correct. Ganon. So, daily decluttering. Ako, gustong-gusto ko yan. In the near future, katulad nyo sa yung mga plastic containers. Naku, pagka nagko-KonMari ako niyan everyday Wow, will it spark joy? Oo, keep. Pag hindi, dispose. Pwede naman yan pakinabangan ng mga nagbobote, yan. Okay? So, ayan. So, Mami, meron tayong 2 videos na panonoorin. So, let's watch and enjoy. Ang dami kong damit. May makakatulong kaya sa akin sa ganitong problema? I know a solution. Wait, sino ka? Hindi pa ako kilala pero makikilala mo. Decluttering is the solution. Follow me. So I am Franny Galiwan. You will know me, but not so soon. Not so soon! So I spearheaded this movement wherein we're going to declutter and then yung pera na makuha natin doon is gonna be used for a donation drive to give to the people in need. How will this gonna happen? We will going to ask my org members. Now, let's find our first member. Follow me. We are here with The Fourth program. DSHRIF. So, as far as we know, The Fourth, member ka daw ng movement na ito wherein we declutter as kind of a initiative or a donation drive. So, bakit ka member ng org na ito? You know, I joined this org because I feel very passionate about that focus. Because I feel like cluttering is a very big issue in not just our country, but in our world. Ano ba, like, give a problem
na nagli-lead sa decluttering, no? You know, I think that not just a problem that leads to it, but then also something that is a product of the problem. It's maximalism, because Big word. As Filipinos, one of our main issues is we tend to buy a lot of things. Alam mo yung pumupunta ka lang sa Shopee or sa TikTok shop, tapos bili ka lang ng bili. Hindi mo pala kailangan. Tama. So, not only does that lead to cluttered spaces in your home, but then also a lot of waste for the environment. Thank you so much. Who are we with? Hi, I'm Keisha from BS Interior Design. Keisha from BS Interior Design. So, you are our last Pokemon because you are the last member of our movement. So, again, with these same questions na I asked to our past members, bakit ka sumali sa movement na ito? Ako kasi personally, I struggle with decluttering. Kaya sumali ako sa movement na to para rin matulungan ko rin yung sarili ko and also makatulong din sa iba. Do you have on mind na like or something you've learned from the movement na a specific problem that we Filipinos have na that leads to or is related to decluttering? So, Filipinos kasi is very sentimental tayo as a person. So, we tend to cling on things na sa mga little things, mga abubot or mga anik-anik sa mga natin na nagpapaalala sa mga kunwari ng mayapan natin yung mga kamag-anak, and we tend to hoard things then kasi nga yun yung tradition and values natin. Correct. It's part of our culture na, yes. Our tradition to have that as Filipinos. So what could we do now that with all of the learnings in the movement? What could we do? What's our call to action? Okay, so I think we need to keep in mind that decluttering is not just about cleaning up or tidying up. It's about giving ourselves peace and para na rin hindi rin maapektuhan yung health natin. Kasi yung pagiging cluttered ng spaces, nag-trigger siya ng mga asthma and other health problems, di ba? Tama. So, I think we need to keep in mind na we need to donate our things and we need to free our spaces. Thank you so much, our fourth Pokemon. So please, takbo ka na. So now we are done with our members. Let's now have kind of an overview again of what is this movement really about. Declutter with purpose, donate with the heart. So the specifics of this movement is that sa mga friend group natin or even to us lang, we are going to sell yung mga gamit natin, yung mga damit or abubot and anik-aniks. Now we don't need now with the techniques that we have, yung sinabi ni Kiana kanina, our third Pokemon, and also with in mind yung mga sinabi ng ating first and second and fourth Pokemons, mga members natin yun. So like this movement, after natin ibenta yung mga things na yun, is that we're gonna put it in a drive. Tapos yung drive na yun, it's going to be kind of a reserve para sa mga calamities, may magkaroon ng bagyo, or to people in need, or siguro ibigay sa mga LGUs. Basically, it's kind of a better form of decluttering kasi hindi mo lang itatapon yung mga hindi mo na kailangan na gamit, pero you're going to get profit from them, and then yung profit na yun is you're gonna be using it for those who actually need it. I get it now. Binak ko na lahat ng damit ko kanina. Actually, ang dami din. Bibenta ko na. And sana yung makuhang concept will donate sa charity. Thank you so much. What can you say sa mga tao na who wants to join the movement? Sali na kayo pa. Makakatulong tayo sa madaming tao. Thank you so much. Meron pa kasi, pwede ba ako sumali sa org? Wala to sa script. Sasali daw siya sa org. Thank you so much. So, Hugh will be our fifth Pokemon. Who are we with? Carl Julia Verde. Yes, teacher Ryan. Thank you. So, nabanggit nga kanina na mayroong tinatawag na maximalism, no? Yung isa sa mga Filipino traits na parati nilang ine-emphasize na tayo daw
pag nakakita tayo ng cute na, kunyari, on sale, no? Lalo na sa mall. Kaya ayokong pumupunta ng mall ng sale. Diba? Same here. Lalo na yung mga, 80%. Paano mo yan ano? Kaya alam mo, sa totoo lang, no, pagka may mga ganyan, iiwasan talaga. Kasi, napapabili ka, wala sa budget mo, nangihinayang ka, para mawala na yung mga guilt feelings na yan, better stay home. And declutter. Pero Mami Fem, I think it goes with the age. Kasi ako, dahil nasa senior na ako, hindi na ako masyadong na-fascinate sa mga ganon. Pero nung my younger years, pag nakikita ko yun, talaga hindi ko palalampasin. Pero ngayong umiidad ka na, parang sabi ko, aanin ko pa ba yan, di ba? Yeah. Ang dami ko ngayon. Ako maiisip, marami pala ako niya sa bahay, di ba? Oo. It goes with age. And other times, may mga nakakausap ako na dahil deprived sila, nung sila ay bata pa ng mga things that they want to enjoy, no? So, yun, napapabili sila. I mean, it's a case-to-case basis. No? It's a case-to-case basis. Pero kung katulad ngayon, titingnan ko yung aking mga bags, ano ba pwede kong i-donate? Kaya lang, nag-i-spark pa siya ng joy sa akin lahat Urong sulong Urong sulong, ayan tagal-tagal ko na. Titingnan ko nga ngayon, Mami. Sabi ko, sandali. Parang it sparks joy pa rin. So, na muna. Ayan. So, Happy Father's Day again to all our, of course, hardworking, lovable tatays. Happy Father's Day. I hope na na-enjoy po ninyo ang handog ng Usapang Pantahanan based po dun sa ating mga guest students from UP Diliman. Ayan. Thank you very much, class, for wonderful presentations. Kahit paulit-ulit na natin tong it's better to refresh and kumbaga sa may ibang version yung ating mga advocacyang ito. Yan. Kaya I hope may natutunan kayo. So Mami Nardine, what's your parting words para sa ating mga Maraming salamat sa mga student ni Mami Fem, ni Dr. Fem Aquino. Alam niyo, tuwan-tuwa ako pag nakikita kayo kasi namimiss ko rin yung magiging teacher ko. And of course, what you have shared, napakalaking bagay para sa aming mga kausapang pantahanan, sa aming mga mamis, kasi it will keep us be reminded that we really have to do these things para magkaroon din naman ng peace, harmony, and of course, when we stay at home, na ang nakita natin ay medyo maaliwalas. So maraming salamat po sa mga estudyante, Mami Fem. And of course, to all our Usapang Pantahanan family, please like and share, subscribe to our YouTube channel. And if it is not asking too much, please include Lalin's project. It's all about dressmaking and other activities in home economics. Maraming salamat po sa inyong lahat. Happy Father's Day, mga anak. Hug your daddies, no? Yes. This day. Mami Fem. O nga po. And of course, next month will be our 5th year. 5 years na po ang Usapang Pantahanan, and we are very happy, of course, na andyan pa rin tayo despite of all challenges in life. Kasama nyo kami sa kwentuhan. I hope na hindi kayo magsawa sa amin ni Mami Nardine sa aming kwento. Ngayon, muli, nagpapasalamat kami. Happy Father's Day. Ito po si Mami Fem. Si Mami Narlene. Dito lamang sa Usapang Pantahanan. Bye. Have a nice weekend, everyone. Yeah, God bless everyone.